dear beloved, Boss Mike Cervera. Sa February, lalabasan na si Sara ng panibago o maaaring maituloy na yung kanyang impeachment trial. Gets nyo? Na kung saan, mga kababayan ko, ay nadagdagan palalo. Ang alin, mga kababayan? Ang mga kaso at magpapatotoo na itong si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla ay marami talagang katiwalian. Oh, yan mga kababayan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Yan po yan, wala na pong iba. Pipigilan nila, sasangulungatin nila yung pong nagbabadya na malaking problema nila ay yung pong pagkaka-impeach kay Sara. Ito yan mga kababayan ko, tanong ko sa inyo. Kung sakaling mawala na si Sara, wala na silang pwede pa na maging presidente na magliligtas sa kanila. O magtutuloy-tuloy. Ito, wala na silang magiging presidente para makonsinte. Jewel, Joji, thank you naman. Ulitin ko. Kailangan nilang gawin itong lahat ng mga sarswelang ito dahil po mga kababayan ko, kapag ka natanggal si Sara Duterte, na-impeach si Sara Duterte, at na-convict si Sara Duterte, wala na po silang pwedeng asahan. Sino po? Sa mga Duterte, si Pulong? Paano mananalo yung mahilig sa pokpok? Si Baste? Paano naman mananalo yung pong naging kasama isang adik na artista? At pinahiya ang buong angkan niya sa pamamagitan ng hindi pagpunta sa mismong hamon niyang suntukan kay General Torre. Doon na dismaya lahat. Oh. Si Kitty, ano naman ang alam ni Kitty? Magparetoke ng muka. At magpapalit-palit din ng jowa. Sige nga, sino na sa mga Duterte ang po pwede nila na ipanlaban pa? Walay na. Ngayon, ang tanong ko, ano na ang mangyayari sa mga magnanakaw sa gobyerno? Ano na ang mangyayari sa mga illegalista na katulad nila Roque, na mga makikinabang sa pag-upo ng isang Sara Duterte? Sige nga ho, mga kababayan ko. Ano na? Kaya mga kababayan ko, yung mga yan, na mga hindi nagkaroon ng mga posisyon sa administrasyon ng Pangulong Bongbong, mga kababayan ko, sila ngayon yung mga nagsisikap at nagpapabida-bida para pabagsakin ang gobyerno ng ating Pangulo. Walang iba kundi si Manong Bongbong. Yan po ang goal nila. Kaya mga kababayan, sabi ko pa kaninang-kaninang umaga, na ang kanilang mga diskarte ay napaka-basic unawain at napakadali lang isipin na ito'y ginagawa nila para lang po dito ma-survive si Sara. Tama, mga kababayan ko. Ito, pakinggan natin Tingnan nyo naman, mga kababayan ko. Pinag-aaralang idagdag sa posibleng bagong impeachment complaint na ihahain naman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong taon ang testimonya nitong si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civilian intelligence agent ng mag-amang Duterte. Mga kababayan ko, dito sila takot na takot. Ito pong issue kay Madriaga, ito po ang isa sa kinakatakutan nila ng husto, itong kulto ni Duterte. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko. Itong sila Chavit na makikinabang, itong sila Aimee, itong sila Defensor, itong mga maiingay na to, at itong mga vlogger-vloggeran na nangangarap maging Yusek-Asek. Yan, mga kababayan ko, yung mga, yung bang namimili na
na magiging yusik ako sa ganito, magiging asik ako sa ganito, uupo ako sa ganito. Mga inang-ina, mga kababayan ko, sa mga vlogger ni Pangulo, walang mapaghangad na ganyan. Hindi naman po sa pagmamalaki, matagal ko nang sinasabi, binibigyan tayo ng posisyon sa gobyerno ni Pangulo, pero hindi natin tinatanggap yan. Kaibahan ng mga vlogger dyan sa kabila, talagang sinisiksik nila na yung sarili nila, na kapag ka mananalo si Sara o kaya maagaw ni Sara ang kapangyarihan kay Manong Bongbong, magiging yusik-asik sila. Yung isa nga mga kababayan gusto pang maging maging sa Amerika. Diba? Diba? Yan po napakadali lang isipin. Ewan ko ba bakit hindi nila makuha-kuha. Wale, mga kababayan ko. Oo. Eto na. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, mananatiling grounds for possible o sa posibleng bagong impeachment complaint ang umano'y maling paggamit sa confidential at intelligence funds ng Vice Presidente. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi galing yan sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi galing mismo, yung pong Ramil Madriaga ay tauhan ni Sara Duterte at ang kanyang tatay na si Rodrigo Duterte na leader ng kulto nila. Di ba? May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa paggamit sa confidential and intelligence funds. Kumpiyansa naman si Tino na makakuha pa rin ng sapat na boto ang impeachment complaint. Ako. Tingin ko makakuha pa rin ito ng 1/3 support. No? Dapat lang dahil nananatiling valid, legitimate at nangangailangan ng pananagutan yung tanong ng mga kababayan natin. No? Anong nangyari doon sa confidential funds? Yan na Pero kung nga hindi na makuha ang 1/3, Kita nyo mga kababayan yung kanilang naratibo. Sabi ng mga DDS na mga bobo. Yung ninakaw ni Sara, ano lang naman million hundreds of million. Pero yung ninakaw naman ni Tambaluslos, billion. Ganon yung naratibo nila. Dapat, ang panagutin natin yung mas malaki ang ninakaw. Si Sara, konti lang yung ninakaw, hayaan na natin yan. Ganon. Putik naman. Uy, kayo mga DDS, naman kayo. Hoy, siya mga hindi pa daw nagla-like at nag-share, nakapag-subscribe, si Pachuchay, nagre-reklamo na, Siya naman kayo doon, mga kababayan ko. Alam nyo, sabi nga ng mga matatanda, nagnakaw ka ng konti, nagnakaw ka ng marami, parehas nakaw yun, na kailangan panagutan mo yun. Ganon. Diba? Para bang yung nangaliwa ka sa iyong asawa. Para bang ganito, isang beses lang naman yun ako na nagpa-chuk-chak o tumuk-chuk ng iba. Si ano nga si Kumari nga maraming beses kasi nagsama sila. Ganun ba yon na dapat ipatawarin ka kasi isang beses ka lang tumuk-chuk o kaya nagpa-chuk-chak. Samantalang yung iba, nakipag-live-in pa, hindi na mabilang daw kung ilang chuk-chuk-chuk-chak ang ginawa. Mga kababayan ko, parehas lang din yan na pangangalunya. Huwag nga kayong ganon dahil mas marami yung ginawang kasalanan ng isa at mas marami yung ninakaw ng isa at kokonti lang ninakaw ng isa at isang beses lang ginawa ng isa. Absuelto na kayo. Nako! Huwag ganon, mga kababayan ko, pare-parehas na kasalanan yan. Iisang pagdurusa yan. Ang sagot ko naman dyan, mga kababayan ko, mali ka, bakit isa lang ang ginawa mo? Dapat, isang kasalanan lang din yan, abay, sinulit mo na ng husto. Di ba? Tapos magre-reklamo ka, kasi ikaw isang beses lang. Di ba? Problema mo yun. Isang beses mo lang ginawa. Sana, sinulit mo na. Ganon.
Di ba, mga kabayan? Tama, mali. Ayan. Ay, nako. Ewan ko ba rito sa mga ito? Oh! Ano ba, nagbago na ba ang ihip ng hangin? Anyay, maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema sa apela ng mga complainant. Nabaligtarin ang unang desisyon na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ang impeachment complaint doon laban sa vice-presidente. Kung Ayan nga. sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, di ibig sabihin nito, magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakali Ayan mga kababayan, kung madesisyon na ng Korte Suprema, hindi na po kailangan mag-refile. Kundi kailangan lang ituloy na lang yung pong nauna na na-file. Yung pong hinarang na mga eto, katulad ni Sara na mukhang boksingerong bakla. Ngayon, mga kababayan ko, eto, dito yan, mga kababayan, tandaan yung maigi. Sa mga nagtatanong, magsasampa pa ba ng kasong panibago? Depende po yan. Kung magsasampa ng panibagong impeachment complaint, kung hindi po pa nare-resolba ng Korte Suprema, yun po yung gagawin. Ngayon, kung maresolba na po ng Korte Suprema na ang sabihin ituloy nyo yung naudlot na impeachment trial ni Buday na mukhang boksingerong bakla, abay ituloy nyo na yan. Mapapadali na. Ngayon, anong koneksyon ng mga nangyayaring ito sa ginagawa ngayon ng mga alagad ng kulto ni Duterte? Ito po yung gusto nilang hadlangan. Kaya mga kababayan, napakadali lang unawain at napakadaling mabisto yung kanilang mga plano para mapanatili itong Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Time! Diba? So, paano mga kababayan ko? Kita-kita po tayo mamaya, babalik po ako. Siyempre, magla-lunch na ako. So, paano? Disturb talaga yan ni Del Toto, Jojo Chavez, tawa ka lang ng tawa. Pachuchay, puro kayo tawa. Magano kayo? Dahil akala tuloy ng mga nanonood sa atin, hindi tayo seryoso. Hindi ho kasi ako ganun mag-vlog. Pasensya na kayo, liliwanagin ko lang, Lovely Dominguez. Kasi po ako, yung pagbablog ko, sarili kong estilo ito. Habang nagbablog ako, gusto ko, masaya ako. Masaya ako. Hindi po ako yung galit ang pinapa-andar ko. Hindi emosyon ako. Ako, nagbablog ako kasi gusto ko, nagre-real talk ako tapos masaya ako. Kung gusto nyo malungkot, pumunta kayo doon sa mga DDS vlogger. Kaya ngayon mga kababayan, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike